Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat
ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihain nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niyang pinapagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ng isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya, pinalaya siyang nitong hari, ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala sa buong lupain. Si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtatanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili, ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halika tayo't patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya't nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nila sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kumusta po kayo? Kayo po ba ay nagiging balisa sa mga nangyayari sa ating paligid? Ano po ba ang maaaring magpakalma sa inyo? Kulang pa po ba ang salita ng Diyos na inyong mga naririnig na tayo ay binibigyan ng assurance o ng kapahingahan dahil alam natin na naririyan ng Diyos para sa atin? Kung kayo po'y nakatutok at narinig po ninyo ang mga talinhaga dito sa ating mabuting balita, kayo rin po ay magtataka. Hindi na po kailangan pang paalam sa atin ni Kristo kung ano ba talaga ang sinasabi niya dito. Sa mga talinhaga, ang mga pariseyo ay maiintindihan natin na sila ang mga katiwalang binigyan ng pagkakataon. At sino naman ang mga may-ari ng lupa? Ang mga propeta naman ay sino dito ang nagsasabi ng totoo? Sino ang mga tagapagtanim? Sino ang mga tagapag-ani? At sinasabi sa atin ni Jesus na ang mga talinhagang ito ay para sa mga nais malaman kung ano ba ang kaharian ng Diyos. Sino ang mga naniniwala at sino ang may pananampalataya? Sino ang mga nahatulan at sino ang tinatanong ni Kristo? Ang ebanghelyo pong ito, mga kapanalig, ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pakikiniig sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa maraming paraan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Isa lamang po ito, sa pamamagitan ng tradisyon at turo ng ating simbahan at sa pamamagitan po mismo ng ating mga pinuno. Tayo ba ay matulungin at tumatanggap sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensaherong ito o tayo mismo ang umaawi sa kanila kasi meron tayong ibang interpretasyon? Yan po ang kaibahan natin sa ibang sekta kasi tayo po ay may panuntunan kung paano ba natin babasahin ito. Hindi ito bilang pagpipigil sa atin ng sariling interpretasyon, pero tinuturuan po tayo ng simbahan na ganito siya binabasa, na ito ang ibig sabihin. Para po sa akin, itong talanghagang ito ay mahirap ding intindihin kasi hindi po ito tungkol sa kapatawaran. Hindi rin tungkol sa pagmamahal, kundi sa katotohanan ng ating pananampalataya. Dahil tayo, gaya ng isang ubas, ay tinatawag na magbunga para po sa kaharian ng Diyos. Ano po ang nangyayari sa atin? Kagaya po ng mga manananim dito sa taniman ng ubas o vineyard, ang kailangan po natin ay gawin ang kaloob ng Diyos para matamo ang inaantay nating langit. Para din po sa akin, ang kwentong ito ay isang paalala na huwag tayong maging kampante o maging tamad na mananampalataya, maging tamad na Katoliko. Kasi minsan po sa atin, iniisip natin na hindi na nga natin kailangan magsimba palagi. Hindi natin kailangang patawarin ang mga nagkasala sa atin dahil maiintindihan ito ng Diyos. Pero ito ring isiping ito ang maaaring makapagpalayo sa atin sa Panginoon at sa pinapangarap po nating kaharian ng Diyos. Dumarating po ang Diyos sa atin sa napakaraming pagkakataon sa iba't ibang panahon sa ating buhay. Ang tanong po ay, nakita ba natin ito? Yung tayo pa'y humihiling ng pag-ibig sa Diyos, binigyan tayo ng mga taong mag-aalaga sa atin. Yung tayo ay humihingi ng yaman para tayo po ay makabayad. Anong binigay niya sa atin?
trabaho na dapat tapusin. Dahil doon nga tayo kikita. Nung tayo humingi ng kapahingahan, binigtayan tayo ng Diyos ng marami pang dapat gawin. Pero ang Panginoon po ay nagbibigay sa atin ng ikalawa, ikatlo at napakarami pang pagkakataon para tayo ay makapagsisi sa ating mga kasalanan. Hindi natin iniintay na ipadala pa tayo doon nga po sa ubasan at mapatay. Ano ba ang misyon natin at ano ang kahulugan natin sa buhay? Natanong ba natin ang ating mga sarili, Father, ang dami ko na kasing iniisip hindi ko na tinatanong yun sa Diyos. Basta alam ko, nakakapagbigay ako sa pamilya, nakakatulong ako sa ibang tao, ito na yung buhay ko. At yun na yung dapat kong isakatuparan. Wala namang kong problema doon. Ang sinasabi natin mga kapanalig, huminto ba tayo sa isang sandali at natanong, ito ba ang misyon ko sa buhay? Paano ko ginagamit ang aking pananampalataya? Di ba madalas po, napakahirap sa atin na magbahagi ng pananampalataya sa mismong mga kaanak natin. Baka yung mga kabataan ngayon, hindi sa sinusukat ko sila, pero sabihin, ang corny naman ito. O kaya, siyempre, yung mga kamag-anak natin na maraming ginagawa sa trabaho, sabihin, hindi ko na muna uunahin yan, uunahin ko muna magtrabaho. Pero tayo po na nakatanggap ng pananampalatayang ito ay dapat binabahagi natin sa iba para mas dumami pa tayo, para mas maging matatag ang ating hanay. Kung tayo po yung mga manananim, kung saan si Jesucristo po ay nagsasalita sa atin, o yung pong taniman ni Jesus ay pinagkatiwala sa atin, ano ang ginawa natin sa pinagkatiwalang lupang ito? Pinayaman po ba natin? Kung hindi man natin kayang yumabong sa ating pananampalataya, dapat tayo ay maging mapagpakumbaba at ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Dahil ang pagpapahagi po ng pananampalataya ay makakapagpataba sa lupang ito. Hindi lang sa lupa, kundi sa mismong tayo. Pero paano natin gagawin yun? Kung mismong sa simbahan, hindi tayo nagpapakita linggo-linggo. Lagi ko pong binibiro yung aking mga kaibigan nagkakilala. So, kailan ninyo iisipin magsimba? Kapag hindi nyo na kaya, kapag may tungkod na kayo. At ang pinakamahirap ay kung may 4 na tao nang bibit-bit sa iyo para ipasok sa simbahan. Saan ba ginugugol ang iyong sarili? Saan mo ginugugol ang natitirang panahon sa iyo? Ilang taon na po ang nakakaraan, meron po kaming brother sa Society of St. Paul. Kasi si Father Edong po ay mula sa Society of St. Paul. Ito po si Brother Dominic Egida. Ang tawag po namin ay Brother Egids. Siya po ay pumanaw, 87 years old. At naglingkod po ng 66 na taon sa Society of St. Paul bilang relihiyoso. Si Brother Dominic po ay masunurin. Siya po ay nakikinig sa mga utos sa kanya ng mga superiors. Kasi pakiramdam po niya, ito rin ay ang utos sa kanya ng Diyos. Siya po ay namuhay ng walang masyadong pangangailangan at walang masyadong hinihiling. Ang ginagawa lang po niya ay nagtatrabaho para po sa aming apostolate. Kaya mahal na mahal po siya ng mga batang miyembro dahil po sa kasimplihan ng kanyang buhay. Madalas po kami, patago pa po itong nag-aabot ng pera. Kahit minsan po ay niloloko niya kaming mga bugok. Kasi nga madalas namin siyang binibiro. Pero laging nakangiti. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na may sakit na pero parang walang iniinda. Kasi kasama po yun sa kanyang serbisyong binibigay para daw po sa kaharian ng Diyos. Bago ako pong pari noon, nung pagkakataon pong ito, siya po ay may sakit na nandun sa aming infirmary. Meron po kaming clinic o maliit na ospital sa amin sa Makati. Kaya tuwing dumadaan po kami doon, sa ground floor ay sinisilip namin yung salamin para makita namin siya kahit kawayan, para mangatian niya kami pabalik. Pero isang gabi po, nung nagpunta kami, kasama ng isa ko pang kapatid na Paulino, kasi kami po ay magluluto ng pansit canton. So alam niyo na, hating gabi, gano'n ang ginagawa namin. Habang kami po ay nagluluto,
Biglang tumakbo po ang nurse sa amin at sinabing, hindi daw maganda ang lagay ni Brother Egids. So tinungo namin yung kanyang kwarto at narinig po namin doon yung kantang pinapatugtog para kay Brother Egids para makatulog at makapagpahinga. Pero nakita rin po namin tinanggal na yung mga dextrose at oxygen. Tiningnan ko po yung paligid, nagsisimula ng maging malungkot at nagkakagulo na po ang lahat. Dahil sinasabi pong nagpapaalam na si Brother Egids. Siya po ay yumaong tahimik at payapa. Sa harapan po namin, ito yung aming nasaksihan. Ginamit po niya lahat ng binigay sa kanya ng Diyos sa pagsisilbi para sa kaharian ng Diyos. Isang simple, hindi magarbo, pero inilaan ang kanyang buhay para sa ibang tao at pagsisilbi. Yung po yung pinapanalangin namin na dumating pagkakataon sa aming buhay na kami ay haharap sa Diyos at ngingiti at sasabihin, pinagyaman ko po ang lupang iyong pinagkatiwala sa akin at hindi na uubusan ng saya bagamat mahirap ang buhay. Ganun po ang ating misyon sa mundo. Madalas po tayong nagpapakakomplikado. Kailangan lang naman po ay maglingkod at mamuhay para sa ibang tao, ialay ang ating sarili. Ang mabuting balita po natin ngayon at mga talinhaga ay isa sa paalalang ito. At nawa po patuloy na magninga sa ating mga puso ang tunay na paglilingkod sa ibang tao. Hindi lang din mahalin ang sarili, kundi mahalin ang iba, kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Amen. Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na mga pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginagawa naming pagdiriwang ngayon, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan ng mga nagugutom at ng mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkakamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay maipawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng, Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo. Kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod at si San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kaluglugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos ng buong lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pagkinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa isang katawan,
Tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at ang kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos na lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ang may kagandahang loob, ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay mapagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin ang lagi niyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Documento, novo ceda,
tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos na sa ilalim ng kamangha-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.